Morning class. Hello, good morning. Good morning po. Morning. So we already finished the part and working principle of the alternator as well as the other parameters. And uh, we will continue it in solving of the frequency. By the way, frequency is uh, one of the parameters that affect the generated EMF of our alternator. Same as the concept of your EM1 or DC generator. The only difference is the formula we use in getting the generated EMF is using the Ponzi over 60 times A. But same concept that frequency is directly proportional to the generated EMF of the alternator or DC generator. That's why our first computation will be focusing on the frequency. Pala, O1 nga pala kayo. Wala dito si Miss Piano. Nandun nga pala siya sa iba. Yes, I'm free. I'm free to speak in Filipino. Si Miss Pio matagal na sa Pilipinas. Nakakaintindi na kaya siya ng Tagalog. Ibig sabihin, kaya siya ha? Nakakaintindi na siya kakaunti. Parang hindi naman siya nagtatagalog. Kaya lahat ng maging instructor niya, yun na nag-i-English. Pati kaklase nag-i-English siya, no? Pero may subject talaga na kailangan fluent kayo mag-English. Kaya kailangan magpa-practice din kayong mag-discuss in English. Most of the time, sa mga kawanyan, sa mga subject na madaming oral communication. Sa atin sa econ, meron yung case study. You need to present it and discuss it in English. Pero pag nag-discuss naman kayo na inyong solution, pwede nyo i-practice na magsalita ng English. Kasi pag palagi kayo nag-i-English, makakatulong din yun sa inyo sa mga subject na may mga presentation. Research, presentation, thesis, presentation. And again yung hard copy nito ay sa face-to-face na lang. Ang ating exam naman ay 20 points is terms, 80 points ay solving. So, dito ata tayo natapos. Yeah. Three, one, oh. Section pala. Okay, so again, frequency is part of the parameters that directly affecting the generated EMF of our alternator. And we use the formula of frequency equals Pn over 150, where P is your number of poles and is your speed in our PM, and the unit of frequency is hertz or cycle per second. And in order to solve for the speed, you just manipulate the equation, simply cross multiply. So hindi tayo allowed mag-shift solve. Ayan.
And from here, we can get the relationship that your frequency is directly proportional to your speed. Meaning, when you have a higher value of frequency, it also have a higher value of speed. And in this next formula, speed is inversely proportional to the number of poles. Meaning, pwede nating i-relate yung dinidiscuss natin kahapon about the salient and non-salient rotor. Kung gusto mong mapabagal yung speed, you need to adjust the number of poles. Tataasan mo siya. Kung gusto mo namang mapabilis yung speed, eh di kokonti lang yung number of poles. Again, yung mga mas malalim na pag-unawa sa mga gantong formula, ma-appreciate nyo lang sa mga computation pag may kailangan kayong i-reflect na answer, kailangan nyo isipin kung tama ba yung sagot nyo or kapag kayo magdi-design ng mga machine. So, sasagutan ko yung number 1, then yung number 2 is practice problem na lang. Lahat ng practice problem, guys, ay sa notebook na lang ilalagay. And every week, na face-to-face, magpapacheck kayo sa akin ng notebook. Mapa machines or econ. Ganun na lang ating gagawin para alam ko na pag nag-asynchronous tayo, ay may sinusulat na kayo sa notebook. And ang purpose niyan is practice mag-solve para pag exam ay hindi ka na lang sa gabi mag-aaral kasi paaral ka na. So, refresher na lang dapat. So, style board exam. Kailan malapit ang board exam, refresher na lang dapat. Hindi pwedeng doon mo paaaralin lahat. Kasi pag ganun, ay hindi niya mapamaximize yung inyong natutunan. So, again, we write the given first. So, 6 poles, speed is 12 RPM or revolution per minute. Then, what frequency does it generate? So, this is alternator. So, this is a direct sum. So, Pn over 120. So, 6 times 12 divide 120. So, frequency equals 60 hertz. Tama ba? Same answer? Yes po, ma'am. Okay. Next, for letter B, this is for letter A. What speed must the machine be operated if it's had to have a frequency of 21 seconds? So, speed, babalik na rin lang natin, 120 F over P. Ngayon, wala na siyang idinugtong na number of poles. Pagka ganon, nakaset pa rin siya ng 6 poles. So, 120 times 25 divide 6. Then yung isa naman, for letter C, yan ulit, 120 times 50 divide 6. So, N equals M equals. So, makuha natin dito is 500 RPM. Double check nyo na rin kasi kinakalkyo ko, magkalkyo din kayo. 1,000 RPM. Paras naman ang sagot. Tama. Yes po, ma'am. And so, again, this is just a part function ng kailangan natin. Hindi pa dyan iikot yung prelim. Part pa lang siya. Siguro mga 1/8 ng computation. Kailangan natin. And your prelim focuses on the winding computation and the computation of the generated. So, itong winding computation, sa face-to-face na lang natin i-discuss para makapagawa tayo ng mas maganda-gandang table and ito-drawing din natin. At yan na din yung gagawin yung first laboratory. So, next natin is the coil pitch and the pitch factor.
Kaya na mag-screenshot ha, tapos kung need nyo, ilipat nyo sa notebook. Kailan tayo asynchronous ng 1 hour? Parang nagklase tayo the whole week ngayong week dahil hindi pa naman tayo nakakasimula. Supposed to be yan ay Wednesday, okay. Eh di next week Wednesday. So, minsan ginagamit yung time para, syempre, kung wala pa namang nadi-discuss, gamitin muna natin sa discussion. Pero pag madami nang na-discuss, gamitin nyo yung time para doon kayo mag-aral ng machines. Kasi sabihin nyo, hindi na kami naka-aral ng machines, eh, binibigyan ko na nga kayo ng 1 hour kada week. Basta pag may na-discuss na. Okay, so coil pitch factor, magkaiba yan. So, si coil pitch, ito yung hitsura ng ating coil. Parang doon sa ating EM1. The distance between two sides of the coil, yung hitsurang piatus. Yan. Yan ang coil pitch natin. Ngayon, dito yung isang side. Ito yung isang side. Ang ginagawa natin sa EM1, iniikot natin kung siya ay lap or wave. Tama? Tapos, single phase lang. So, ngayon, ganun din. Iba lang ang tawag natin, single layer or double layer. Tapos, 3 phase. So, anim na dulo ng wire. So, dalawa para kay line A, dalawa kay line B, dalawa para kay line C. So, may in and out kada isang linya. Ngayon ay pag ganon sa winding table, winding diagram, part siya ng laboratory, pero pwede din siya kasama sa exam. Ang focus lang muna natin ngayon is yung computation na pasok kay pitch factor. Yan. Kaya wala pa kayong makikita na kung saan to iikot. Kung iikot to ng paparni o paportagon or nasan yung mga dulo. So, computation lang muna nung sa factor. Hindi pa nung mismo sa winding table. Then, anong makukuha natin kay coil pitch? So, depende kung anong pagkakasabi sa kanya. So, pwede siyang full pitch, pwede siyang fractional pitch. Okay? So, pag full pitch, it is equal to the distance between two centers to adjacent poles, 180 electrical degrees. Is said to be full pitch. So, tatandaan na, pag full pitch, ang angle mo daw is 180 degrees. So, walang binawas. So, meaning, yung angle dito, mula sa kabilang side, papunta sa kabilang side, is 180 electrical degrees. Or your theta is equals to 180 degrees. Ngayon, pag full pitch siya, may tinatawag tayong coil pitch angle. Ayan. So, ari din, coil pitch. Dadagdagan nyo lang ng word na angle. Ayan naman yung ating P, tapos degrees. Ayan. So, naglalagay lang tayo ng unit na degrees, meaning angle yung kinukuha natin. So, coil pitch angle ay P degrees or pitch angle. So, si P degrees yan, yung pakain sa aso din. P degrees. So, yung P degrees, sinasolve natin yan. Pero pag ang ating winding is coil pitch na full pitch, automatic yung theta, which is 180 electrical degrees or 180 degrees, is automatically equally kay coil pitch angle. Ayun, walang bawas. Magkaka-equal lang sila. Nagagets po? Yes po. Ayan, isusulat nyo ha. At yan ay pag binasa nyo naman ang lecture eh, hindi yan, walang ganyan sa lecture. Kita nyo, kahit basahin nyo yan. Hindi nyo basta marirelate yung binasa ko na ganun siya. Kaya kailangan nag-note kayo. Okay, next. Ngayon, pag tayo daw ay full pitch, under this condition, the generated voltage in both coil sides are exactly in phase. So, meaning, mas mataas yung na-generate natin voltage, yung ating EG per phase.
generated EMF per phase. Kasi, kung babalikan natin sa EM1, directly proportional yung number of turns sa generated EMF. O kahit babalikan natin si Faraday's law, pag dami ng turns o yung ikot ng coil, mas madami ka ding mapoproduce na generated EMF. So, ganun din dito. Kaya siya in phase or kung sa ating sinusoidal graph, hindi siya naglalag, hindi rin siya nagli-lead sa inyong circuits 2. So, yan ang property ng full pitch. Ngayon, pag nag-fractional pitch ka na from the word fraction, may binawas na dito. Binawas. May binawas na. Hindi na siya full pitch. Fraction na nga eh. Ngayon, ang tawag pa sa kanya, bukod sa fractional pitch, is shorted. So, ang shorted na term dito ay nagbawas. Nagbawas ng windings. Ngayon, pag nagbawas ka ng windings, pwede din siyang tawagin chorded winding. Ngayon, pag nagbawas ka ng winding, shorted, chorded, fractional, may iba dun sa ating computation at sa ating representation ng angle. Hindi na siya exactly 180 degrees. So, i-drawing natin. Sorry pa din yung ating hiatus. Yan. O yung ating coil pitch. Ngayon, pag nag-shorted tayo, nagbawas tayo ng winding, konti lang naman yan. Konti lang. So, imagine nyo, nagbawas ng konti dito. Yan. Ito na lang yung bago. So, ano magiging panibagong equation natin? So, mula dito sa side na to, pupunta dito sa green, kari pa din yung ating coil pitch angle. Pero mula dito, pupunta dito, yan na yung ating alpha degrees. So, si alpha degrees ngayon, yung tinatawag na chorded angle. Or yung ating shinort or binawas na winding. So, nung nagbawas tayo ng winding, na-create si chorded angle. Then, so ano po magiging equation na natin? Yung coil pitch angle plus chorded angle is equals to 180 degrees. Malinaw po yan, guys. Ayan. So, pwede mong iikot yung formula kung kailangan mo si chorded angle. You can simply use 180 degrees minus coil pitch angle. Or if you need the coil pitch angle, it is simply 180 degrees minus chorded angle. Depends upon the given. So, bago nyo magamit yung mga formula na yan, ay dapat present yung mga given na yan or masasolve na yan. And sa isang formula, madami nang pwedeng ikutan. Kagaya ng kanina sa frequency, tatlo na yung pwedeng iikot doon. Kung kukunin mo si frequency, si speed, or si poles. Ganon din dito. Kukunin mo si coil pitch angle or si chorded angle. So, bakit naman nagpa-fractional pitch? Eh, kung sabi natin na pag full pitch, mas maganda yung voltage niya. Kasi nga, mas madaming turns, mas mataas yung voltage. So, syempre, sa design again. So, design mo na natin. If the distance between two sides of the coil is less than 180, so yan ang sinasabi ko, this is to be fractional pitch. The fractional pitch are more generally used than those full pitch because, so syempre may reason yan, hindi naman yan basta babawasin ng walang reason. Their generated can be made to approximate a sine wave more easily, so meaning ay hindi nagkakaproblema yung sine wave. At alam natin pag nagka-problema yung mga waveform, yan ay dahil ng harmonics. So the starting harmonics may be reduced or even eliminated. So that is the purpose ng pag-short pitch or pagbabawas ng winding. Meaning, mas napaganda mo yung system kasi na-eliminate mo harmonics or nabawasan. Alam naman natin na madaming problemang dalang harmonics, kagaya ng mga discussion natin kahapon.
Yung lahat ng naka-arrow sa kanya, problema lahat yun. Yung nagkakaroon ng over voltage, under voltage, flickering, surge, or nagkakaroon din ng power interruption. So, kung ikaw, alin ang practical dyan? Gusto mo lang na maganda ang voltage or gusto mo na maalis yung problema, which is harmonics. So, mas practical yung fractional pitch. Dahil sabi natin, kahit naman nagbawas dito ng winding, almost hindi naman ganun kalaki sa voltage. I mean, hindi naman totally babagsak yung voltage. Konti lang yung nababawas lang din. Siguro wala pang 1%. Okay? So, hindi naman siya totally malaki. Pero na lang, mali yung pagkakadesign mo. Sobrang malaki yung binawas mo. Malaki ang effect mo sa voltage. Kaya papasok ngayon yung tinatawag na ideal. What is ideal? Or yung pasok pa sa normal. So, ang ideal KP natin, wala pa pala ito. Hindi pa tayo nagsisolve. Ayan pa. Basta may ideal value tayo ng pitch factor para masabi natin, ay okay pa yung pagkakabawas ko. Hindi pa siya pangit sa system. And yun yung sunod natin sa solving. Pero basahin ko muna to. Other reason kung bakit nag-shorted is save copper, which is tama naman pag nagbawas. Save copper, mas makakatipid ka pa din, economical. Parang eco natin. So, mas makakatipid ka pag sa bahay ka nakakain. Kung labas ka na ng maaga, sa bahay ka nakakain, di ba? Kasi labas ka na ng 11, no? Sa bahay ka nakakain. Okay, sa school, economical, nakakatipid. They improve waveform, syempre, kaya nag-improve yan kasi nabawasan natin yung effect ng harmonics. Then, ito pa yung kagandahan sa kanya. Reduce the eddy current and hysteresis loss. So, bakit may kinalaman siya? Kasi yung eddy current and hysteresis loss, ayan ay dahil sa ating core. Di ba sa core iniikot? Sa core iniikot yung ating windings. Doon mo iikot yun. At pag mas madaming windings, mas makapal. Pag mas makapal yung windings, mas nagiinit. Mas nagpo-produce ng heat. And ang lahat ng init sa system ay nagko-cause ng losses. Kung mapapansin nyo, kahit sa ating tao, pag doon tayo sa mainit na kaklase, parang hindi tayo makapokus. So sa machine, ganun din. Pag sila nag-iinit, tendency madaling masusunod yung wiring nila. So, kaya pag nagbawas ka ng winding, na nasusolusyonan din natin yung hindi siya masyadong nagiging. And, so, tatlo yung magandang reason kaya tayo nagpa-fractional pitch. Maliwanag po? Okay, so, solve tayo ngayon. So, ano ba yung sinasolve? So, yung kanina, yung sinasabi kong ideal, para malaman mo yung ideal, magsasolve ka muna. Kasi value, kailangan mo ng value. So, ito ang formula. Ito naman ay para sa factor. So, ang symbol ng factor is K. Ngayon, pag sinabing pitch factor ay di K sub P. K sub P, okay? Pitch factor is K sub P. So, ang formula niya ay, sa parang nga saan itong factor na to, ito ay isa sa factor that affects the generated EMF of our alternator. Factor that affects the generated EMF of the alternator. So, meaning, bago para tayo makarating sa generated EMF, which is yung target natin isolve, uubusin muna natin yung mga factor. Si frequency factor din, ito factor din. Ayan. So, again, pag factor ng symbol dito is K, then pitch factor K sub P. So, saan ito nagbabase? Sa mga winding. So, ano yung nagiging effect ng winding sa ating voltage? So, formula niya, sine pitch angle or coil pitch angle divide 2. Again, this formula is applicable for fundamentals. So, meaning ng fundamentals, hindi pa siya apektado ng harmonics. Pag naapektuhan niya ng harmonics or sinabi sa problem na nagkaroon ng harmonics, naiiba yung formula natin. And kahit yung mga value niya, naiiba.
lumalayo sa pagiging ideal. Kasi yan nga yung effect ng harmonics na apektuhan ang machine, makikita mo talaga siya sa mga computation. So, gets mo yung idea na pangit ang epekto ni harmonics, tapos pag nag-compute ka ng may harmonics, makikita mo din talaga yung value. So, I mean, ang kulang mo na lang makita is sa actual. Anong itsura niya sa actual. Pero sa computation, sa concept, pasok siya sa ating subject. Yun na lang actual. Saan may actual na nangyayari yung harmonics. So, makikita niyo lang yung pag kayo ay nasa design. Kaya nagdi-design. Or sa mga kumpanya, nagkakaproblema. Dadalhin mo yung ginagamit ng mga PEE. Kadalasan PEE. Pwede din REE. Yung nagtetest ng mga system kung saan ba nagkakaproblema sa voltage, possible, may effect doon ng harmonics. Yan, so ito ang formula, i-box natin. And this is unitless, meaning wala tayong unit na ilalagay. So, maglagay tayo ng example. Magbigay na agad example si ma'am para madali niyang mag-gets. Example ay full pitch. Full pitch winding. What is the value of pitch factor? Ayan. Eh, ma'am, wala namang given. Paano kaya isusolve? Again, and explain ko sa inyo, ano ang given pag full pitch? Anong given pag full pitch? Para ma-solve natin to. Ayan, si Mr. Besinal. Anong given? Pag full pitch, Mr. Besinal. Ma'am, 180 degrees po. Alin ang 180 degrees? Yung pitch angle po. Okay, very good. Eh, di masasolve natin siya kahit walang given. O, ganun ha. Pag magaling kayo sa concept, kahit walang given, sinasolve yan. So, kailangan lang talaga magaling kayo sa concept. And yung mga concept na yan, sa discussion ng instructor yan makukuha. Kasi kahit ikaw ang magbasa ng lecture, hindi mo yan basta mahanap sa lecture. Sa mga explanation natin. So, dapat nakikinig kayo either online or face-to-face sa lahat ng instructor. So, KP equals sine 180 divide 2. So, the 180 divide 2 sa kami sa sine. So, sine 90. And that is 1. Yun. So, kung mapapansin nyo, mukha siyang power factor. Diba, power factor is a factor. At pag 1 ang power factor, maganda, unity. So, ganito din. Pag KP is 1, maganda yung system. Yun nga lang, nangyayari lang yan pag full pitch, which is, hindi siya yung common na ginagamit. Okay, ngayon, ipasok natin yung ideal. Sabi ng ma'am, pwede ang fractional pitch. Mas maganda pa nga siya kay full pitch. Basta ideal. So, ano yung value na ideal si KP? Dapat ang KP ay pasok sa 0.9 or K sub P. And K sub P is equals to 0.9. Kung pasok siya dito, siya pa din is ideal. Sabihin, normal pa rin yung pagkakabawas mo sa winding. Nagigets po? Ayan. Pag bumaba na siya ng 0.9, hindi na pasobra ka ng bawas. Yun. Yan ang medyo pumangit na rin ang design. Kaya dapat pasok pa sa ideal. Or 90% pa siyang maganda. Next. Bigay pa ako na isa example. Screenshot nyo na lang ha, kasi wala ata nito sa lecture yung mga ganyan example. Iba pa din yung example sa lecture. Next is, halimbawa ay meron naman tayo chorded angle. Chorded angle is 20 degrees. Find the pitch factor. Find the pitch factor. Ayan. Let's say example number 2. So, ang binigay naman is chorded angle na 20. So, nagbawas siya ng 20 degrees. Ano naman yung magiging pitch factor natin?
So, masasolve ulit natin yan using K sub P equals sign pitch angle degrees over 2. Then, pwede tayong gumamit ng formula na pitch angle plus chordal angle equals 180 degrees. So, alpha or chordal angle is simply given pala is 20 degrees. So, kung kukunin natin dito, kukuha natin si pitch angle is simply 180 degrees minus chordal angle. So, 180 degrees minus 20 degrees. So, 180 minus 20, 160. 160 degrees. So, pwede na tayong solve. K sub P equals sin 160 over 2. 160 degrees over. Sin answer equals 0.9848. So, again, ideal to. So, 98% pa siyang maganda. Kasi nga, konti lang naman yung binawas. 20 degrees. Nagagets niyo po? Okay, then bigyan ko kayo ng shortcut formula kapag may chorded angle na agad. So, pag ito agad ang binigay, pwede tayong hindi na dumaan dyan. So, bigyan ko kayo ng shortcut formula. So, pwede yung K sub P. Alam naman natin sa math na ang sine and cosine ay co-functions yan. So, pwede tayong gumamit ng cosine. Pero, idediretso na natin alpha over 2. Kasi yung alpha and pitch angle ay supplementary lang sila. So, alam niyo ba yung supplementary sa math? Where your angle A plus angle B is equals to 180 degrees. Pag complementary naman, angle A plus angle B equals 90 degrees. Ibig sabihin, supplementary to, si pitch angle at si chordal angle ay supplementary. So, kaya pwede tayong gumamit ng cosine, pero yung kabilang angle na. So, try natin. Try na natin. Hindi ganun vlogger eh. Try na natin. So, cosine 20, given agad, divide 2. So, cosine 20 divide 2. Paras din ang sagot. Tama ba? Same lang. Pwede niyong kopyahin yung formula. Pwede niyo din kopyahin yung example. And sa exam, kahit anong formula ang gamitin niyo, basta tinuro ko at tama, pwede yan. Ang ayaw lang natin, kayo ang nag-iimbento ng formula sa exam. Then may quiz. And trivia lang, sa board exam, madaming machines. Sobrang daming machines. Tsaka power system. Eh, pag hindi ka maalam sa machines, mahirapan ka sa power system. Tsaka, yung power system, may combination of your apparatus and machines. So, pag magaling ka sa apparatus, sa machine, sa power system, madali lang ang board exam. Sa major. Iba-iba kasi may math, may PE, may ESS. And tip ko lang din sa inyo guys, syempre, pag board exam, yung mga na-master niyong subject, babalikan nyo lang naman ulit lahat yan. Let's say, machines, EM1, EM2, Econ. So, kaya maganda ng mga lecture kayo na nakakompile sa notebook para madali nyo siyang ma-recall and master the basic para madali kayo makapag-recall, review, refresher. And syempre, lagi nyo tatandaan na lahat naman ng formula na dinidiscuss natin, applicable yan, depende sa given. So, kagaya nito, yung pag-solve natin ng pitch factor. So, pwede na ang given ay coil pitch angle or chordal angle. Pero pag may iba na uli yung given, iba na uli siya i-compute. So, may iba na uli siya dapat formula. Kaya bago mo magamit yung mga formula,
double check mo muna kung ano yung given. Kailangan magkapareha sila kasi kung iba yung given, kasi hindi pasok sa formula na ginagamit mo, meaning kailangan may i-recall ka pa or gamitin ang formula. And concept-based din lagi. Let's say full pitch. O, alam mo ng full pitch, kahit hindi mo na i-solve, matik, ang pitch factor ng full pitch ay 1. Kasi nga, lagi siyang papasok kay sin 90. Kasi 180 divide 2. 180 divide 2 is 90. Sin 90 is always 1. Kaya kahit hindi mo na yung i-solve, pero gets mo yung concept, yun na din yun. Nagagets niya, Kwas? Okay. Paano na lang kung si Baredo ang napalipat ng section, di wala na ako laging kausap na wala na akong taga-yes. Oo, si Baredo ang lumipat ng section. Okay, so next. May tanong kayo dito? Wala naman. So, dito na tayo sa sample number 1. Calculate the pitch factor ulit, pero iba na yung given. Hindi na siya mga angle. Hindi na siya mga angle. Ba't gari nasa amin? Ayan. Ayan, balay ko. Kagandahan ngayon, guys, hati-hati na yung topic sa exam. So, mas makaka-focus kayo. Kasi noon, backlog hanggang midterm, nag-motors na. Kagulo. Syempre, ang daming formula. Machine ang isa sa pinakamadaming formula. Kung nadamihan na kayo ng formula sa EM1, mas madami dito sa EM2. Lahok-lahok pa siya. Meron siyang topic na walang bar angle. Tapos may topic na naka-bar angle. Kailangan naka-complex. Di ba minsan, pag nagtatry kayo mag-ship solve, tapos naka-complex kayo, hindi gagana. Pero hindi, ang ship solve ay allowed lang for checking. Pero kung ilalagay nyo as solution, wala siyang points. Kailangan nagmamanipulate kayo ng equation. Okay, pagka ganito naman ang given, kung mapapansin nyo, yung 1A, B, C, para sila ng given. Ang ibinigay is slots. So, slots is 36. So, solving ko lang is 1. Kaya ang bahala kay B and C. 36 slots. So, itong slots na to, ito yung pinag-iikutan ng ating winding. And sa design sa laboratory 1, kayo ang pipili kung anong number of slots sa inyo. Para na ganyan na din naman sa EM. Ito nga lang ay 3-phase. Tapos yung number of poles mo ay 4. 4 poles. Then yung span. So ito yung bago sa kanya. Coil span. O span of the coil. Span of the coil. Tinatawag natin coil span or span of the coil. Ang symbol niyan ay C sub P. Yan, C sub P. So, ang C sub P natin ay equal daw kay pag 1 to 8, yan. Yan ay yung iikutan niya. Let's say, 1, 2, hanggang makarating sa 8. So, meaning, hindi naman natin yung magagamit sa computation, yung word na 1 to 8. May word siya, o 1 to 8. Naka-range siya as word. So, sa computation, ang ginagawa dyan, pinapagbaliktad lang yan. Sa design, ay di galing ka sa 1, pupunta ka sa 8. Parang ganun. Pero sa computation, pinapag-minus lang natin. So, 8 minus 1. So, CP equal 7. So, aran gagamitin niya sa computation. Then, ano na yung mababago sa formula? So, ang panibagong formula ng coil pitch angle ay span ng coil times d degrees. So, ano na yung panibagong formula na gagamitin. Pero kung pitch factor ang tinatanong, yun pa din naman ang formula. Ano bago lang ay yung pagkuha ng coil pitch angle. So, ano naman yung d degrees? So, d degrees is your slot angle. Yeah. Slot ha, S-L-O-T, o baka bali ang spell nyo, slot angle. So, d degrees. So, ang formula ng slot angle
is simply 180 degrees divide ys. So, ano naman si ys? Yan, dagdag tayo ng dagdag ng formula. Tsaka yung tawag. So, ys ay span of the coil din ang tawag dyan. O, coil span din yan. Coil span. Iba lang ang given. O, sinasolve naman siya. Yung array ay span of the coil na given. Ari naman sinasolve. So, coil span is simply ys. Ang formula niya ay slot divide pole. So, ito naman yung ina-add natin sa winding diagram kung saan siya sunod na pupunta. Kung saan siya sunod na iikot. So, ang tawag kay ys ay coil span. Ang formula niya ay slot per pole. Ayan, so yan yung mga nadagdag na formula para makasolve tayo ng pitch factor. Okay, so solve na natin tong problem na to. So, makukuha muna natin ni si ys, nakuha na natin si cp. So, ys is slot per pole. So, 36 over 4, 36 over 4 is 9. Maglalagay kayo ng unit. 9 slot per pole. Ayan na. So, ys ay 9 slot per pole. Next, kukuha tayo ng d degrees. So, d degrees is 180 degrees divide your coil span or ys is 9. So, 18 divide 9 is 2. So, that is 20 degrees. Ayan. So, pwede na natin magamit ito kasi meron na tayo mga details. So, pitch angle is simply CP times d degrees. So, your CP is 20, your CP is 7, and 7 times 20 degrees. So, 7 times 2 is 14, so 140 degrees. Ayan. Then, saka pa tayo makakuha ng pitch factor. So, this is the formula. K sub P equals sine 140 degrees divide 2. K sub P equals, kung kukunin nyo naman ang coordinate angle, pwede din, di 180 minus 140. So, sine 140 divide 2. 0.9397. Paras tayo ng nasolve. Yes po, ma'am. Ayan. So, pwede nyo itong i-screenshot, pati yung tanong para ma-practice nyo. Ayan. Take the screenshot. Then yung mga computation, lipat nyo na lang sa notebook. Okay na kaya dyan, guys? So doon naman tayo. So, kayo nang bala kay BNC, halos pares naman siya ng approach. Pares kasi ng given, sa iba lang yung numbers. Doon na tayo sa letter D. Kung mapapansin nyo yung letter D, ano lang ang given. So, again, ang formula ay depende na sa given. So, iba na naman siya. Hindi na naman siya kamukha ng mga kanina. So, pagka ganyan ang given, fractional pitch yan. So, ang pitch angle niya ngayon, kokopyahin niyo lang yung fraction, kokopyahin niyo lang yung given. So, 5/6 pitch. Ngayon, pag wala sinabi kung saan may multiply itong pitch na to, assume 180 degrees lang.
Yan. So, meaning, doon ka magpa-fraction ng 5/6 kay 180. Ganun lang siya. So, 5/6 times 180. So, the array 150 degrees. Then, makakasolve ka na ulit. K sub P equals sin pitch angle over 2. Called pitch angle. So, sin 150 over. So, sagot ay 0.9659. At kung mapapansin niyo yung mga nasa-solve natin, halos lahat ay real. Pag maganda yung pagkaka-shorten o konti-konti lang. Pasok pa siya sa point. Or pag wala pang effect ng harmonics. Pwede nyo ulit picturean, then proceed tayo sa next. Okay na tayo dyan, guys. Okay. Okay, so bago tayo mag-solve yung another factor, which is distribution factor, explain muna natin yung effect ng harmonic sa mga winding factor. So again, naapektuhan din yan ng harmonics kasi nga present lagi ang harmonic sa mga machine, lalo na kung medyo matagal na yung machine, 5 to 10 years. So, bakit nga nag-harmonics? Kasi iinit yung machine, or hindi na may maintenance, or sabihin na natin na nagkakaproblema din sa utility, pag biglang nag-brown out, yan. Tapos nakasaksak yung mga machine nyo, tapos bigla ulit papasok yung kuryente, nabubuhay, kaya bigla yung pasok ng supply. So, nasisira po ang machine sa loob. And kung sinasabi ng mga parents niya, yan, di ba, pag biglang nag-brown out, di ba, nanonood ng TV, biglang nag-brown out, tanggalan saksak, maririnig yan sa kanila, di ba? Kasi ang nangyayari nga sa cases na yun is ayaw natin na bigla siyang namatay, tapos biglang papasok ulit sa supply. Yan ang nakakasira sa machine. And sa computation, papansin din natin yan sa effect ng harmonics. So, effect of harmonics in pitch and distribution factor. So, sa pitch muna tayo. If the short pitch angle or chording angle is P degrees or yung alpha degrees for the fundamental flux wave, then its value for different harmonics are. Wala pa lang sinabi. Okay. Wala pa lang sinabi. Okay, yung sinasabing fundamentals, yun yung normal na formula, yung kanina, yung K sub P sin P degrees over 2 or cosine alpha over 2. Yun ang fundamental. Paano pag nagkaroon ng harmonic? Third harmonic, fifth harmonic. Balik ko lang dito. Yan eh, kaya pag mahirap, pag binasa nyo lang sa lecture, wala naman sinasabi sa lecture. Yeah. So, check nyo maigi yung graph ng harmonics and tingnan nyo kung ano mapapansin nyo. Tanong tayo, ano mapapansin nyo. Siyempre, may mapapansin kayo dapat dyan. Mr. Bertuccio.
Ayan, sige. Anong mapapansin mo sa harmonic? Generic percussion. Ano po ulit yan? Ang napansin ko po sa harmonic is mataas po yung sa frequency po. Wala naman dyan. Frequency. Tingnan mo lang yung makikita mo dito. May nakikita ba dito ang frequency? Yung frequency explanation na yun. Next. Mr. Manalo, Jeremy. Ma'am, magulo po yung graph po. Bukod sa magulo yung graph, ano pa nakikita niyo? Meron no, nandyan no, nakalagay talaga dyan, nakasulat dyan. Next, Mr. Castor. Ang napapansin ko po ay mas mataas po yung fundamental kaysa po dun sa ibang graph po saan. Bukod nga dun sa graph. Meron pa, nasa gilid. Yun lang ba talaga napapansin mo? Meron pa yung mga nasa gilid. Si Mr. Manimtim. Ma'am, yun sa akin po is yung sa amplitude po. Pinapakita po yung kung gaano po kalas yung power ng kada wave. Tapos pag kinambine po yung yung Hindi frequency. yan power. Yan ay graph ng voltage or graph ng current. So, hindi siya power ha. Harmonics, ang naapektuhan niya ay graph ng voltage or current. Next. Tama natin yung mga sasabi niya guys. Gilyo, ano pa? Ma'am, napansin ko po na marami pong types ng harmonics na kapag po pinagsama-sama po ay para nakikita po natin dun sa resultant po na kulay yellow na nagiging Okay. distorted. So, are, basahin mo ngayon nakikita mo sa gilid, Mr. Gilyo. So, Ito nasa sa gilid. kulay orange po, o red po pala, yun po yung may Red. pinakamataas na amplitude po, which is po Basahin yung mo na lang. fundamental. Okay, Fundamental po. White po is third harmonic. Okay, next. Blue po is fifth harmonic. Okay, next. Pink po is seventh harmonic. Okay. Yan yung gusto kong makita nyo. Ano ba yung sinasabi, guys? So, ano mapapansin nyo dyan? Ano mapapansin nyo? Anong pagkaka-number niya? Thank you, Mr. Gillo. Si Miss Lumanglas. Ano mapapansin niyo sa numbering niya? Para hindi kayo magtaka, bakit nga gayon? Lumanglas? Wala si Lumanglas? Wait lang po. Hindi po mag-open mic ko. Okay, balikan na lang kita. Next, Mr. Kenshin. Ma'am, ang napansin ko po is odd number po yung mga harmonics po. Ayun, add numbers. So, bukod dun sa graph, again ang harmonics ay, ang naapektuhan niya ay graph ng voltage or current. At dahil nga naapektuhan na yung graph at voltage and current, product naman ng voltage and current and power, saka pa siya maapektuhan. Pero pag sinabi niyo, ang napapansin ko po sa graph ng voltage, hindi siya graph ng power. Okay? Then, add numbers, yun. Very good. Add numbers sa mga harmonic. Diba, nagtataka, bakit walang second? Bakit walang fourth? Bakit walang sixth? Diba? Add siya, third, fifth, seventh. Kasi ganun din natin siya isa-solve.
Para may idea kayo. Kasi ang harmonic ay sequence. Okay? Kung tandaan nyo sa inyong math, siya ay arithmetic sequence. So, meaning, either ang sequence mo ay odd or ang sequence mo ay even. Pero dahil ang fundamentals natin is 1, ang kasunod na niyang add is 3. Okay? Kasunod na ng 3 is 5. Pag sinabing arithmetic sequence, ito naman ay math, re-recall lang natin. Arithmetic sequence, ito yung sinasabi natin may common difference. Ayan. So, meaning, kung ang fundamental natin, nire-represent niya is 1, fundamental, nire-represent niya is 1, o pinakauna, which is yun yung mga common na formula. So, ang sunod na sa 1 is, sunod na add is 3. Ang sunod na sa 3 is 5. Kaya ganun din ang bilang ng ating harmonics. Ngayon, pag ginamitan naman ng arithmetic sequence, dapat may common difference. So, 3 minus 1, 2. 5 minus 3, 2. Kung ang sunod na add ay 7, 7 minus 5, 2. Nagagets po? Nagagets ba? Ayan. Kaya ang susunod nating harmonics, ang sunod sa fundamentals ay third harmonic, ang sunod sa third harmonic ay fifth harmonic, ang sunod ay seventh harmonic. Malinaw yun? Kaya nalalaman yung bilang ng harmonics. Para lang din kayong nag-combine ng math. So, ano naman siya sa formula? So, fundamentals natin, hindi na lang tayo naglalagay ng subscript na 1. Matik, pag fundamentals, wala na yung subscript. O ito ang fundamentals ng pitch factor. So, Kp sub 3, sub 3 ha. Ibig sabihin nito, at third harmonic, so dito lang magkakaroon ng multiplier na 3, 3 times pitch angle. Ayun ang mangyayari. Then, let's say Kp sub 5, sine, diyan ang magiging multiplier na is 5 times pitch angle over 2. And so on and so forth. Kung 7, kung 9, nagiging multiplier lang siya dun sa ating pitch angle. Malinaw po? Ayan. Sige. Okay, so, mag-solve tayo ngayon. By the way, yan, apektado din ng harmonics ang frequency. Pag frequency naman ang pinag-uusapan, natandaan niyo sa circuits 2, nagkakaroon ng multiple frequency pag harmonics. So, ibig sabihin, dumadami yung frequency. So, again, let's say, fundamental natin is 50. Yan yung ating F1. Pag nagkaroon tayo ng third harmonic, gagawin mo lang siyang F3. Formula, 3 times F1. Pag nagkaroon ng fifth harmonic, gagawin mo lang siyang 5 times F1. So, ito naman ang effect ng harmonic sa frequency. Nagkakaroon ng multiple o dumadami. Which is yun yung sagot ko nila ng kaklase niya sa graph. Okay? Pero ang gusto ko lang makita ay yung bilang. Yung third, fifth, 7. Para hindi kayo magtaka, bakit nang ninasolve namin harmonic ay walang 2, walang 4. Nagigets po? Yeah. Explain natin lahat ng pwede nyo matutunan. Then, in some cases, nagkakaroon naman ng even harmonics. Let's say, second harmonics, fourth harmonic. Pero napaka-rare na. Rare siyang mangyari. Kasi nga, sinusundan natin lagi. Sinisimula natin is fundamental is 1. Kaya ang sunod na sa kanya sa sequence, pag may common difference ay 3. Dapat pag pinag-minus nyo lahat sila, pare-parehas. Ayan. Okay, so solve tayo. So, pwede nyo picturean yung mga problem ha, para
matry nyo din isolve. So, solving ko are number 18. Isa lang, third harmonic lang. Pakibasa naman ako nito, Mr. Kenshin. Si Kenshin ay nasa kawani. Nasa nga to? Nasa anime ito eh. Sa Samurai X. Malinaw po ba yung mic ko or hindi? Hindi siya malinaw. Pero naririnig ko naman. Okay lang yan. Number 1, an alternator has 18 slots per pole and first coil lies in the slot 1 and 16. Calculate the pitch factor for 1 fundamental, the second third harmonic, and third is fifth harmonic. Okay, so kayo nang bahala mag-solve ng fundamentals. And doon ako sa third harmonic. And kung papansin nyo, iba yung given ulit. Again, ang given ay paiba-iba. Depende na kung paano nyo siya i-analyze. Ang binigay dito ay 18 slot per pole. So, matik, pag may unit na slot per pole, naka-unit siya ng slot per pole, 18 slot per pole, siya ay YS na. Kaya walang binigay na slot, wala din binigay na pole, kasi ang binigay is YS na. Then, coil span ulit natin, span of the coil is 1 and 16. So, meaning CP equals 16 minus 1. So, CP is 15. Then, kukuha tayo ng 3 degrees, 180 over YS. Our slot angle, 180 divide 18. So, 180 divide 18 is 10. Tama ba? Siyempre, taga-engineering, yan. So, 10 nga, 10 degrees. So, saka po tayo makakuha ng pitch angle, CP times D degrees. So, this is 15 times 10. 15 times 10 is 150 degrees. So, dadiretso na ako kay third harmonic tayo nang mag-solve ng fundamentals. So, magiging sine 3 times pitch angle over 2. So, that is sine 3 times 150 degrees divide 2. So, kunin ko muna yung angle sa loob. 3 times 150 divide 2. So, siya ay sine ng 225. Yan, masyadong malaki yung angle. Sine answer, negative 0.707. So, ano mapapansin niyo sa third harmonic natin? Sige, magtanong ulit tayo. Gusto na compute natin. Mr. Palo. Ma'am, negative po yung lumabas. Bukod sa negative. Bukod sa negative, Miss Lumanglas. Mas mababa po siya dun sa ideal po na number or yung given po natin kanina na ideal po na value po. Okay, very good. Ayan, sabi na ang una niyong mapapansin ay negative. So, ang una niyong papansinin is value. Okay. So, wala na siya sa 0.9. Mababa na siya. 0.7 na siya. Affected na siya ng harmonics. Yung negative dyan ay dahil pag minat niyo yung sine 225, negative talaga yun. Lumaki kasi yung angle. Kung i-recall natin ang math, recall natin ang math. Kasi ang nakita niyo is negative dapat makikita niyo is value. So, sa math, tara ay 90 degrees, tara ay 180 degrees, tara ay 270 degrees, tara ay 360 degrees. So, ang sign kasi sa math, sign dito lang yan sa first quadrant. Dito siya magpa-positive. Ngayon, pag dinala mo sa second quadrant, negative na dito si sign. Pag dinala mo kay third quadrant, negative na din yung sign function na, ari-aring sign function. Pag dinala mo sa fourth quadrant, negative na din. Di ba nakuha nating angle dito, kaya ko siya sinolve muna, 225. Sabihin, yung sin 225, negative talaga. Pero kaya siya nag-negative ay dahil pag tinignan mo nga sa quadrant, nandito na ang 225.
Negative yung sign dito. Ang magpa-positive lang sa third quadrant, all student takes. Ang pa-positive lang dito is tangent and cotangent. So, try natin tangent 225. Positive yun. Ayun, positive 1. So, let's say cosine 225, negative yun. Kasi ang positive lang dapat ay tangent. Negative din siya. Ayun. So, again, yung negative dyan is dahil sa pagkakamat ng angle natin. Pero ang tinitingnan natin effect ng harmonics is mababa na siya sa idea. Maliwanag po. Ayun. So, maganda. Nagre-recall din tayo ng math. Nagre-recall tayo ng sequence. Nagre-recall din tayo nitong sa coordinates. Yan. Okay na. Pwede nyo ulit i-screenshot. Pwede nyo ulit i-screenshot para may kopya kayo. Defense na ngayon. Ngayon na yung defense. Abot pa. May tanong pa kayo? Wala naman. Okay, next formula tayo. Next is ayan, so distribution factor. Sige. Tabasa natin sa inyo. Try natin kung anong makukuha niyong idea pag binasa niyo lang siya as lecture. Yung walang explanation na galing sa instructor. So, nabasa ko nito. Then, naghahanap lang. Si Colleen, yan. Si Colleen. Ang tunay na ii ay si Colleen kasi dalawa siyang i. Nasa ako yan, Colleen. Si W. Ayan, sige. When several coils in group are connected in series, the total generated voltage by the group is not equal to the voltage per coil multiplied by the number of coils in the group. It is always less than this because the coils are displaced from each other, which means that the voltage generated in the several coils are not in phase with each other. The factor by which the generated voltage must be multiplied to obtain the correct value is called the distribution factor. It is designated by the symbol K sub D. Distributing the winding in many slots has the effect of improving the shape of the voltage wave. The value of K sub D is given by the equation. Equation yan. Walang equation. Okay, thank you, Miss Colleen. Di talaga kayo nag-ihiwalay dalawa ni Luwang last. Okay. So, base sa sinabi, yan, kapapansin niyo, ang hirap niya intindihin. Pero sabi daw dito, siya daw ay naapektuhan na number of coils in the group. Ayan. So, kung yung pitch factor kanina, naapektuhan siya ng mga angle, yung angle na pag full pitch at fractional pitch, ito naman, naapektuhan siya na number of coils in the group. So, meaning, may bago sa kanyang formula.
Then, distribution factor. So, ang factor ay K. Then, distribution ay K sub T. Mas madami nga lang siyang tawag. Pwede siyang factor. Pwede siyang spread factor. So, para-paras lang. And, symbol K sub D. Then, distributing the winding, yung pagkakadistribute ng winding natin, naaapektuhan niya ulit si voltage. Ayun. So, improving the shape of the voltage. So, pag nag-improve tayo ng shape ng voltage wave, again, sa effect din niya ng harmonics. Kasi nga, waveform ng voltage ay harmonics. So, ano naman yung formula niya? So, ito yung padalawang factor at nakatatlo na tayo. Frequency, pitch factor, distributed factor. So, malapit na tayo sa pag-solve ng voltage. Yun naman ang target. So, formula niya, K sub D, fundamentals mo na ulit. Wala pang effect ng harmonics. Again, pag fundamentals, di na tayo naglalagay ng subscript na 1. So, K sub D equals sign, parenthesis, and is over L over N sign, and is over. Yan yung formula. Sino ang instructor dito? Sino ang instructor dito? Paino? Okay, so ito na guys ang fundamental niya formula. Tanungin ko ulit kayo. Si Mr. Quartero, alin dyan ang bago sa yung paningin? Sa formula ng K sub D. Yung N po sa denominator. At saka sa numerator. Okay, very good. Very good. So, yung N. Wala pa tayong N. So, si N ngayon, yung tinatawag natin number of coils in the group. O, yun ang tawag kay N, ha? Number of coils in the group. So, ilan yung magkakasama? So, let's say phase 1. Sino yung magkakasama sa phase 1? Phase 2, sino yung magkakasama? Phase 3, sino yung magkakasama? Ayan. So, ang formula ng ating number of coils in the group, which is N, is simply your YS, or coil span, divide number of phases. Ayan. So, okay na tayo sa D degrees, slot angle, meron na tayong formula. Yung kanina din, 180 over YS. Ayan, so next is, paano pag may effect ng harmonics? So, ilagay na natin sa formula yung effect ng harmonics. So, yan ay fundamentals. Yun, tumahimik din. Tumahimik din. So, effect at harmonics. So, third harmonic, gets nyo na kung bakit sa third agad nagpunta. So, sine n times 3 times d degrees over 2 all over n sine 3 times d degrees over 2. Ayan. Tanungin ulit natin kung anong mapapansin nyo. Para kayo na mag-derive na sa 5th, na mag-derive na sa 7th. So, tanungin natin. Si Miss De Castro, anong mapapansin mo? Saan na-effect ang multiplier ng harmonics? Multiplier lang naman yung third harmonics, tsaka 5th, tsaka 7th. So, saan siya nag-multiply kapag distribution factor? Miss De Castro.
Wala si Mr. Castro. Next. Mr. Villanueva. Ito ganito. Picture in picture sa authentication. Mr. Villanueva, may nakapresent ka. Ba't parang ganito yung tsura? Titin ko na lang present. May nakapresent ba? Wala. Meron. Ma'am, nag-open na po ka ng mic. Balikan kita, Miss De Castro. Pag-derive din kita ng Fifth Harmonic. Mr. Kawan mo na. Sino ang tinawag ko? Yung huli kong tinawag. Anong mapapansin? Saan naroon yung multiplier ng harmonic? Sa part po ng numerator, yung n. Ay. Saan ano po? talaga? Yung harmonics po ay sa angle nakaka-affect po. Saan nga? Alin dyan ang angle? Sa d degrees po. D degrees, ayun. Ay, pag sinabi mong sa n, ay bakit wala sa denominator? Malinaw sa D degrees, guys. Technique lang dyan, ay digay kung saan nakasubscribe. So, doon mo siya i-type. Ayun, ang technique. Huwag dito sa n. Pinip, kita mo, paano diniwala? Malinaw yan ha. Ganun din naman sa ating pitch factor. Yung harmonics niya. Saka ba nilagay? Mapapansin niyo yung harmonic ng pitch factor sa P, sa pinaka-multiply. Ano mga technique dyan? Ano yung tingnan niyo ang technique? Ayan kanyari yan. Diba doon siya naka-multiply. Nakuha niya ng technique. Technique. Okay, next. So, si Miss De Castro, ano magiging formula ng KD5? Magiging KD5 equals to sine n times 5 d degrees over 2 all over n sine 5 times d degrees over 2 po. Okay, very good. So, ayan ha. Pag hindi kayo maalam mag-derive ng formula, tanong kayo kay Miss De Castro. Siya ang bahala. Tama naman sabi niyo. At tatandaan niyo yung mga tawag ha. Baka mamaya ay solve for slot angle. Ano yung slot angle? Hindi naman tinuro yun ni ma'am. Ano yung number of coils per group? Hindi naman yung tinuro ni ma'am. Tinuro ko ha. Ang d degrees ang slot angle. Ang n, yan na nga yung coil per groups. May mga tawag tayo dyan. Tinatawag ko lang siya nung maiksi. Kasi nga, ang habang sabihin. Tsaka never ako hindi nagturo guys. Kaya talaga. Baka sala lang kayo ng rinig. Ayan. Okay, so solve tayo ng isa. Then kayo ng bahala. Time check. Abot pa. 9:49. 8:49. Arik, sasagatan ko. Number 1. By the way, screenshot nyo ha. Ayan. Naman, niniwala naman lahat ng estudyante ay matatali. Kulang lang sa focus. Kulang lang sa practice. Kulang lang sa sipag. Pero pag lahat yun ay nakuha nyo, tatali na kayo lahat. Husay kayo. Pero gusto natin kayo humusay para hindi kayo bumagsak. Si Mr. Pabasa naman ako niyan. Si Shayna lang. Si Miss Binay. Number 1. Calculate the distribution factor for a 36 slots 4-pole
three-phase winding alternator. Thank you. So, calculate the distribution factor. So, we are asking to solve K sub t. If not indicated, it must be fundamentals. And your given slots, 36 slots. 4 poles, and 3 phase. So that's the given. And we write first the formula. So alam natin. So we know which parameter we need to solve first. So sine and d degrees over 2 all over n sine d degrees over 2. Don't cancel the formula. Yes. Meron ako estudyante, kinancel yung sine over sine, n over n, d over d, 2 over 2. Hindi ubos nga naman. Ano? Ubos e. Kinancel ang formula. Gawin nyo na. Kala ko ano naiisip nyo, pero huwag nyo yan gawin. Ayan. Okay, balik tayo dito. So, we need to solve first the number of coils per group, which is n. Simply ys per phase, divide number of phases. And we need to solve first the ys, or your coil span, slot per pole. So, 36 over 4, that is 9. 9 slot per pole. Don't forget to write the unit. So, this is simply 9 slot per pole divide 3 phase. So our group is equals to 3 slot per pole dash phase. So ito na yung magiging formula niya, guys. Magiging unit niya. Ang unit ng ating coils per group ay ganyan isulat. Slot per pole dash phase. Ganyan siya isulat, ha. Yung unit ng ating coil per group. Then, kukuha tayo ng d degrees. Simply 180 over ys or 180 over 9, which is your slot angle is 20 degrees. Ayan. So, kompleto na. Pwede na natin lagay dito. So, sine, n natin is 3 times 20 over 2 all over n, and is 3 sine 20 over 2 equals. So, ano po magiging answer? Pakikalculate din ako. Mr. Perez, anong sagot dyan? Pakikalculate, pagbigay ng sagot. Ma'am, 0.9598 po. 0.9598. Thank you. So again, this is unitless because this is a factor. And back your final answer. Okay, next question, Mr. Renz Leonard. Is this an ideal value? Yes or no? Yes po, since pasok po siya sa 0.9. Very good. Ayan, very good ahead. So, madami na tayo na-discuss. Papunta na tayo sa voltage. Ayan, yan ang preludes. And wala pa dito yung ginagamitan ng Y or delta. Pero at least, madami na tayo na-discuss. Halos patapos na nga tayo sa prelude. So, sapat lang sa 3rd week, 4th week, 5th week ay prelude. Sakto lang.
Okay guys, lagyan yung picture ulit. Then yung another example kayo na mag-solve. Ito number 2, screenshot nyo na lang. Ito number 2, solve nyo, tsaka yung naiwan kanina. Tsaka yan. Tsaka dito sa mga harmonics. Effect ng harmonics. Yeah. Okay, so kung wala na kayong tanong guys, make sure sa-summarize kayo sa notebook. Resolve kayo na sa notebook para hindi kayo mahirapan sa exam. Kilala niyo naman ako mag-exam, galing lang din yan sa lecture. Pero may quiz natin, may kakaiba. And yung atang ibang machines, wala pang instructor eh. Kaya medyo mahirap-hirap tayong mapabilis. Kasi dapat, kung dalawa yung instructor sa lahat ng subject, parehas na exam. Eh, kaso wala pang instructor, so paano magpaparas na exam? So malamang, ako na lang ang gagawa ng exam. Ako naman lagi. Okay. So, ako naman lagi nag-exam. So, ang masipag gumawa ng exam. Okay, may tanong po ba kayo? Any questions so far? I-ex ko na to. Any questions so far? Wala, sure. Anyone? Si Miss Beredo yun, wala daw siyang tanong kayo. Wala na po. Wala na po. Walang tanong yung tatlo. The rest, wala talaga. Ayun, may tanong si Mr. Santiago. Yung journal po, lalagyan pa rin po ba ng date? May date siya kung kailan kayo nagsagot sa notebook. Pero next week, ang i-date niya sa next week ay pang Wednesday. So, basta hindi tayo nagklase ng Wednesday na pure online, ay di dapat doon kayo nag-journal. Again ang paggagawa ng journal ay hindi yung pagaya ng sa high school na naka-paragraph. Para lang kayo nagsasolve. O, ito ang sinolve ko. O, talagyan mo ng date. O, ito ang natutunan ko na pag full pitch game this one. Ganun lang. Nagasulat lang kayo ng parang summary ng discussion. Any questions? Pwedeng pagsamahin nyo sa isang notebook. Lagyan nyo na lang ng tope ang econ at machines. Eh, pag naman ang notebook na yung katleyang manipis, eh, wag naman sa ganun. Pero yung manipis na katleya, kung makapal lang yun. May tanong pa ba kayo? May klase ulit ako guys. Meron pa? Wala na po. Wala na. Wala na. Okay naman kayo sa mga na-discuss na natin. Yes po. Okay naman kayo guys. Yes po, ma'am. Okay. Kasi syempre, third week, fourth week, may exam. So, dapat lagi kayong okay. Para hindi kayo nagbabagsak. So, magagaling naman yung estudyante. Depende na lang sa inyo kung paano kayo mag-aaral. Okay, so, i-dismiss ko na ka-class. Thank you sa pag-attend. Thank you din sa mga naging discussion natin sa inyong pagsagot. Thank you. Thank you po. Thank you po, ma'am. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Sige po.